At 3 buwan bago ang Pasko ay nihahabol na raw ang batas na mag-uutos na gawing tax-free ang 13th month pay na hindi naman ubod ng laki. Abot kaya yan bago mag-Desyembre? Saksi si Sherry Antores. Panregalo, panghanda. Dahil maraming dagdag gastos bukod pa sa mas mahalang bilihin tuwing Kapaskuhan, marami ang umaasa sa 13th month pay. Pero reklamo ng ilan kung anong laki niyan at ng iba pa mga bonus, siya ring laki ng kinakaltas ditong buwis. Kaya naman isinusulong na sa Kamara ang pag-amyenda sa batas na nagsasabing mga bonus na aabot lang sa 30,000 pesos pababa ang exempted sa tax. Sa ngayon kasi hindi pa rin tax-free ang mga bonus na mas mataas dyan ang halaga. Mas malaki ang sahod, mas malaki ang kaltas. Panahon na raw kasing bawasan ang malaking buwis ng middle income earners. Ano na kaya ang bagong pinakamataas na halaga ng bonus na magiging tax-free sa panukala? At maipapasa kaya ito bago mag-Desyembre? Ang pinagdidebatihan na lang dyan is whether it's 50,000, 60,000 o 70,000 per year. Napakalaking relief nito. Yung 13-month issue, you will still target to have it This year. passed this year. Kung pwede. Noong taong 2011, umaabot na sa 18.9 million ang rehistradong taxpayers dito sa ating bansa. Sa bilang na yun, 16% ang pasok doon sa tinatawag na middle income earners. Sila yung mas pumapasad sa mga buwis dito sa ating bansa. Sa Senado, may nakahain na rin panukala para gawing tax-free ang 13th month pay at mga bonus na 75,000 pesos pababa. Siyempre, tuwang-tuwa po ako, di ba? Dahil madadagdagan yung take-home pay ko sa dami ng utang. Siyempre, makakapagbayad po ng utang. Kahit pa paano, makinabang pa rin yung ating mga kababayan. Bukod sa 13th month pay tax exemption, napagkasunduan din ng Senate at House leaders sa mini-LEDAC meeting ang panukalang batas na magpapaliit sa buwis, lalo na ng middle income earners at pagkakaroon ng mas simpleng pagkukwenta sa babayarang buwis ng mga negosyante. Effectively, almost 10% yung ibababa o both. Pero as a whole, sa ordinary taxpayer, yung mga dating nagbabayad, marami, halos di na magbabayad or bababa by close to 28% per taxpayer. Tapos yung mga may kaya, yung mga kumikita ng more than 10 million, yun ang bubuwisan natin na mas mataas. Nauna na sinabi ng BIR na wala itong magagawa kung bababaan ng Kongreso ang buwis. Pero sa pagbaba pa lang ng bubuwis ang mga bonus, 60 billion pesos na raw ang mawawalang tax collection. Ako si Sherry Antores, ang inyong saksi.